Hallelujah! Purihin, purihin ang Diyos na makapangyarihan. God is worthy to be praised and to be exalted, mga kapatid. Brother Rafi de los Reyes po dito po sa Israel. At muli pong sama sa inyo ang ating pong palatuntunan. Aral, asal, dasal, long distance aralin. At kung kayo po ready na mga kapatid, handa na rin po ako ating pakinggan ang ating pong awitin, mga kapatid. Kairani ng nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, umaga, hapon, tanghali. Isang mabiyayang pagbati po ang aming pinapaabot sa inyo. At sumaating lawa ang pagkapala ng ating poong may kapal. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, yung atin pong pananabik sa gawain ng Panginoon at sa templo ng Diyos ay magaganap po sa July 18, dun po sa Ambel, mga kapatid, for the first time, matapos ang mga mahigit na 4 na buwan. At patuloy pa rin po nating sasambitin ang nakalagay po sa Salmo 84, verses 1 and following, tungkol po sa pananabik sa templo ng Diyos at sa gawain ng ating Panginoon. Ito sabi, "Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok.
Ang buong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Mga ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Mapapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng templo mo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala. Ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Yan po'y galing po sa Salmo 84 verses 1 and following. Sandali lang po mga kapatid at aayusin ko lang po itong atin pong sounds mamaya mga kapatid, no? Hallelujah. Glory to God. Glory, di ba po? Okay, glory to Jesus. Hallelujah. So mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang ating pong pagbasa ay galing po sa Matthew chapter 11, verses 28 up to 30, mga kapatid. Matthew chapter 11, 28 up to 30. Sa saling Ingles, ganito po sinasabi. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Ang sabi naman po sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang salita ng Panginoon. Sandali lang po mga kapatid, i-check lang po natin ang ating pong internet, mga kapatid, no? Glory to God. So bear with me mga kapatid, i-check lang po natin, Glory to God. At nawa mga kapatid sa Panginoong Jesucristo ay muli po nating maranasan ang biyaya ng ating pong Panginoon sa gabing ito, sa ating pong pag-aaral ng Kanya pong salita. Yan po. Yan. Glory to God. So mga kapatid sa Panginoong Jesus, ang aking paksa ngayong gabi ay ating pong pinamagatang, Come to me and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Mga kapatid, napakaraming tao ang stress na stress. Napakaraming tao napapagal. Napakaraming tao exhausted. Napakaraming tao nakakaranas ng kapaguran, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Nariyan yung pong sa sobrang hanap buhay, trabaho, nagkakanda, suko na yung ating pong katawan at naapektuhan yung ating pong kalusugan, mga kapatid ko. At kapag ang tao po ay sobra-sobra na ang kapaguran, sobrang stress, sobrang pagod, sobra-sobra yung kanyang kapaguran, ang tao po ay nagiging disoriented, nawawala na po siya sa focus, no? At hindi na po siya nagiging productive at hindi na siya nagiging pakinabang at higit sa lahat, unti-unti na tayo magkakalat. Sa basketball, di po ba mga kapatid, kapag yung isang player ay pagod na, minsan nawawala na yung kanyang play. Kahit anong ginagawa ng coach, pinapagpahinga muna. Siya po'y pinapalitan muna upang pagpahingahin.
upang muli makafocus sa kanya pong performance, sa kanya pong laro. Kinakailangan magpahinga. Sapagkat kung hindi, yun nga po, tayo po ay magiging disoriented na at hindi na po tayo magiging productive o kapaki-pakinabang at unti-unti na po tayong magkakalat o in other words, mabe-burn out. Ayan po, burn out mga kapatid ko. So, ang ating pong title ay, Come to me and I will give you rest. Itong rest na ito mga kapatid, pakinggan po niyo sinasabi. This rest is more than sleep. It is rejuvenation, restoration, reconnection to our life force, to full aliveness. Ang kapahingahang ito na inaalok ng ating Panginoon ay mas higit pa to sa pagtulog ng mahimbing at pamahinga sa pamagitan ng pagtulog. Kundi ito po'y it is rejuvenation. Muli kang i-rejuvenate yung energy mo, muling panunumbalikin. Restoration. It is rejuvenation, restoration, and reconnection to our life force, mga kapatid. To full aliveness. Upang tayo po maging buhay na buhay. Meron pong isang santo ang nagsabi, si Irenaeus, kung daw nagkakamali. Si Saint Irenaeus, ito sabi niya, the glory of the Lord is man fully alive. The glory of God is man fully alive. Ang Diyos ay naluluwalhati ng isang taong buhay na buhay. O yung isang tao na ang buhay niya ay buhay na buhay. Kapaki-pakinabang, productive. Mga kapatid ko, naluluwalhati ang Panginoon ng isang taong yung buhay niya ay buhay na buhay, punong-puno ng energy, mga kapatid ko. Amen? So, itong rest na inaalok ng Panginoon, again, I repeat, more than sleep. It is rejuvenation, restoration, reconnection to our life force, to full aliveness. Upang tayo maging buhay na buhay at bumalik yung ating pong init at magkaroon tayo ng focus, mga kapatid. Ang Panginoon, on the 7th day, rested. Di po ba? In the Garden of Eden. Matapos ang kanyang paglikha on the 7th day, siya po ay nagpahinga. Kung ito po ay minabuti ng Diyos, ang pagpapahinga, tsak, makabubuti rin sa tao na siya'y matutong magpahinga at makaranas nitong rest na ito na inaalok ng ating Panginoon nang sabihin niya, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. Now, are you restful? Naranasan ba natin yung kapahingahang ito? Being restful means living in the present moment, not regretting the past or feeling anxious about the future. Mga kapatid, ang tao raw na nakakaranas nito, yung being restful, ay namumuhay siya in the present moment. Ini-enjoy niya yung ngayon na danaw sapagkat itong now, itong present, ito po yung sigurado eh. Yung pong bukas, wala pong katiyakan yun. At yung mga darating pa. Ang tiyak ay itong ngayon, mga kapatid ko. So, a restful person ay yung taong who is living in the present moment and enjoying the present moment. At ang ating pong Diyos ay Diyos na present. Narito ngayon ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. So yung taong restful ay living in the present moment, not regretting the past. Wala siyang sama ng loob sa nangyari noong nakaraan. Hindi niya na binabalik-balikan pa at hindi siya naapektuhan ng pangit na nakaraan at pangit na kahapon. Hindi niya pinagsisihan yung kahapon. Mga kapatid, not regretting the past or feeling anxious about the future. Hindi rin siya nag-aalala sa mga darating. Hindi siya nag-aalala sa kinabukasan sapagkat palagay ang kanyang loob, matiwasay ang kanyang loob sapagkat alam niya ang Diyos ay naroroon sa bawat sandali. Present, bukas, at sa darating pa. Because God, Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay ngayon, bukas, at sa mga hinaharap, nandoon ang ating Panginoon. He's been there
sa nakaraan, bukas, at sa mga darating pa, andyan ang ating pong Panginoon. May isang taong malapit sa Diyos ang nagsabi ng ganito, I don't know exactly what prayer is. Again, I don't know exactly what prayer is, but I know how to pay attention. Paying attention. Napakahalaga. Maaaring nag-recite tayo ng prayer, katulad ng mga Pariseo, napakahaba nila magdasal. Alam nila ang mga panalangin, ang hahaba magdasal, at naroon sa loob ng templo, but physically and spiritually absent. Kaya nga sila po'y binabatikos ng ating Panginoon sa kanilang pananalangin, mga kapatid ko, sapagkat wala yung focus. Kaya nga, isa sa mga paborito kong definition ng panalangin ay, ang panalangin ay pagbubukas loob sa Diyos. Pagbubukas loob sa Panginoon, hindi sarado. Opening oneself to God. Opening to God. Opening one's heart to God. Pagiging bukas loob sa Diyos. You are allowing the Lord na kumilo sa buhay mo. Opening oneself to God. Maaaring nandiriyan tayo sa loob ng simbahan, sa harapan ng altar, pero maaaring sarado yung ating puso sa Panginoon. Maaaring nga dyan tayo sa gawain, attending the gawain, the prayer meeting, attending the mass, nandun tayo physically, but spiritually and mentally absent. Kaya, katulad ng nakaraang gospel na linggo, kaya yung ating puso ay hindi mainam na lupa para pagtamnan ng binhi. Kaya pagkatapos yung service, pagkatapos ng misa, pagkatapos ng gawain, wala tayong baon na salita ng Panginoon, na siyang pagkain ng ating kaluluwa, na siyang magiging daan upang tayo po'y maging matatag, upang tayo po'y maging qualified, mga kapatid ko, at makapagtagumpay sa mga bagyo na maaaring dumating sa ating pong buhay. Mga kapatid, ang nakikinig sa salita ng Panginoon, ngunit hindi naman ito sila sa buhay, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang unos, ang alon, at agad na wipe out ang bahay na ito. Ngunit ang nakikinig at nagsasabuhay at nagsasagawa ng salita ng Panginoon ating napapakinggan, mga kapatid ko, ay matutulad sa isang taong paham, wise man, sa isang taong matalino, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo, dumating ang unos, ngunit nakatayo pa rin ang bahay. Tanyo ha, yung pong nakikinig, ngunit hindi nagkasabuhay, at yung nakikinig at nagkasabuhay, parehong binabagyo, no exempted, no exemption. Yung taong nagsasabuhay, yung taong mabuti, at yung taong walang bunga, parehong binabagyo. Kaya lang, mga kapatid, mas nakakalamang yung taong nakikinig at nagsasabuhay sapagkat nung dumating ang bagyo, nakatayo pa rin ang kanyang bahay. Tagumpay. Pero yung nakikinig, pero hindi nagkasabuhay, na-wipe out ang kanyang bahay sa buhangin. Kaya napakahalaga po ang pagkasabuhay, yung putting into practice, mga kapatid. At hindi nyo maisasabuhay ang isang bagay na hindi yun pinakinggan at hindi yun nauunawaan, mga kapatid, na hindi po natin na-retain. Ang mga nakikinig na salita ng Panginoon na may magandang lupa, na may magandang puso, pag nakinig, talagang ando doon yung kanyang kasabikan na makinig sa salita ng Panginoon. Kaya sino pa yung naghahayag o nangangaral o nagkasalita? Sapagkat ang mahalaga, hindi yung tao, kundi yung salita mismo. Kasi kung tao, idolatry, kapatid. Kung kayo po'y umaatin ng dahil lamang sa tao, ng dahil lamang sa pare, ng dahil lamang sa preacher, yan po'y idolatry o Diyos-Diyosan. Ang mahalaga ay ang salita. Di ba, nasabi ko po, kabakaraan, na ang salita ng Panginoon hindi nakasalalay sa nagsasalita. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay meron pong likas na kapangyarihan to change our hearts.
to transform our lives. Sapagkat ang Diyos, ang salita ng Panginoon ay powerful. The Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Ang katulad dito ay tabak na magkabilay talim. Kahit anong halibas mo dito, may tatamaan. Mga kapatid ko, huwag mo lang sasanggain. Kaya kapag tayo po'y umaati ng gawain o nagsisimba, pag tinamaan ka, thank God. Ibig sabihin, kinausap ka ng Diyos. Huwag na huwag po kayong masyado, na ayaw niyong aating kayo ng gawain, ayaw niyong tatamaan kayo. At nagagalit pa tayo sa preacher, nagpapatama na naman si Brother Rapi. Sabi nga ni Brother Guillermo, hindi ako nagpapatama, itinatama ko lang. Ako po ganun eh. Mga kapatid, kapag ka mayroon pang nadudot-dot, kapag ka may mga nadudot-dot pa, at tinatamaan sa kasulok-sulukan ng aking pong pag-uugali, sa pamagitan ng salita ng Panginoon na sinasabi ng pinapangaral nung nagkasalita, ako po'y nagbubunyi. Thank you, Lord. Hindi ko nakita yon. Akala ko wala na ako nun. Pero nire-reveal sa atin ng Panginoon. Sa pamagitan ng Word of God, using that messenger of God. Kaya huwag tayo maarte, mga kapatid, na pupunta ka doon sa gawain, ayaw mo magkanda bangas-bangas. Ayaw mo masasaktan, masusugatan. Iniilaga natin. At ang sabi pa ng iba, naku, sayang, sana andito si Mare. Tama-tama yung mensahe sa kanya. Maling attitude po yan. Amen? Mga kapatid, nakita nyo ha? Andun sa harapan ng gawain. Sa harapan ng dambana, may ganong klase ng attitude. Di ba nakakahiya sa Panginoon? Kaya ka nga, ikaw ang nandyan, wala yung kumari natin eh. Dahil ikaw ang nais kausapin ng Diyos ngayong gabi. Para sa iyo ang mensahe, huwag mong sinasangga, huwag mong iilagan, kapatid. Kung nais mong pagpalain at ma-answered prayer. Lahat tayo, ting-aati ng gawain at saka magsisimba, lagi may hinihingi. At sino ba naman sa atin ang ayaw ma-answered prayer? Lahat tayo gusto natin ma-answered prayer. Kaya lang, hindi natin naiintindihan ng iba na yung pagiging answered prayer ay nakasalalay, mga kapatid, doon po sa atin pong mainam at buhay na participation sa gawain at sa misa. Ibig sabihin talagang andudong ka. Sabi ka makinig, sabi ka talagang kausapin ka ng Panginoon. At yung salitang iyong pinakikinggan, mga kapatid, ay talagang isa sa buhay mo, babaunin mo pa uwi. At yun magiging gabay mo sa buhay mo. Ito pala yung tama na pagkasalita. Hindi na pala ko dapat na lumalabas sa bibig ko yung pambubulyaw, panlalait at paninirang puri. Dapat palang lalabas sa bibig ko. Mula ngayon ganon. Ginagawa mo ng gabay yung salita ng Panginoon dahil yun ang gusto ng nais ng Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sumakitan mo muna, i-prioritize mo, unahin mo muna ang pagharian ka ng Diyos. Ibig sabihin ng pagharian ng Diyos, ikaw ay maging mabuting tao. Na unti-unti yung kabanalan ay unti-unti na nagmamanifest sa iyo. Na ang iyong pinakananais lagi ay mapakinggan yung Word of God at pagkatapos mapakinggan ay isa sa buhay natin, mga kapatid. Gabay natin yun sa isang mabungang buhay, mga kapatid. Because the glory of God is man fully alive, mga kapatid. Kaya sabi ng babaeng yon, I don't know exactly what prayer is, but I know how to pay attention. Yun ang pinaka-napakahalaga. Pay attention. Mga kapatid, hindi yung kung saan tayo nakatingin. Hindi nakikinig, Attend to the present moment. Ibigay mo yung atensyon sa oras na ito habang tayo po nasa harapan ng ating Panginoon. Attend to the present moment because it is where God shows up. God's energy, God's peace. Amen? At ang paanaya ng Panginoon to come to Him. Yung lahat ng mga napapagal is the pathway to renewed aliveness. Ito ang daan tungo sa panibagong buhay na buhay. Pathway to renewed aliveness, mga kapatid ko. Hallelujah. Mga kapatid, meron muna tayong gagawin. Activity natin. Yung pinagagawa ni Brother Mike, yung 1 plus 1 equals 3. 3 plus 3 equals 7. 7 plus 7 equals 15. Amen? Okay. Ang unang sisigaw, ganito mga kapatid. Kapatid,
pagod ka na ba at napapagal? Kapatid, pagod ka na ba at napapagal? Itong ating dalawang kamay, ha? Okay. Kapatid, pagod ka na ba at napapagal? Ulitin, kapatid, hindi, sarili. Pagod ka na ba at napapagal? Yan, ha? Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. Sarili, pagod ka na ba at napapagal? Yan. Sa 3 plus 3, hanggang kailan ka kaya tatagal? Sarili, hanggang kailan ka kaya tatagal? Again, sarili, hanggang kailan ka kaya tatagal? Ano yung una? Sarili, pagod ka na ba at napapagal? Okay, ulit tayo. 1 plus 1. 1, 2, 3. Sarili, pagod ka na ba at napapagal? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanggang kailan ka kaya tatagal? Yan, mga kapatid, ha? Sa 7 plus 7 equals 15. Ito naman, kay Kristo, pagod at hirap mo'y tanggal. At tiyak, ikaw ay tatagal. Medyo may kahirapan, no? Medyo may kahabaan, ha? Kay Kristo, pagod at hirap mo'y tanggal. At tiyak yun, ikaw ay tatagal. Okay? Buuin kahit mahirap, mga kapatid ko. Okay? Buuin natin. 1 plus 1. 1, 2, 3. Sarili, pagod ka na ba at napapagal? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarili, hanggang kailan ka kaya tatagal? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kay Kristo pagod at hirap mo'y tanggal. At tiyak yun, ikaw ay tatagal. Anyway, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Wow, mga kapatid, hallelujah. Kaya kapatid, sobra na ba sa bigat at di na mabuhat ang iyong pasanin? Tama-tama, mga kapatid, ang paanyaya ng Panginoon sa lahat ng mga exhausted, burnout, napapagal, hirap na hirap, etc., etc., mga kapatid ko. Tayo po'y inaaniyahan ng Panginoon. Mga kapatid. Now, ano ang ibig sabihin ng rest na ito? Binanggit ko na rin kanina sa inyo yung konti, mga kapatid ko. Sinabi ko kanina sa inyo, this rest is more than sleep. It's rejuvenation, restoration, reconnection to our life force to full aliveness, mga kapatid. And being restful means living in the present moment, not regretting the past or feeling anxious about the future, mga kapatid. Ngayon, ito po ang kapahingahan na nais ng ating pong Panginoon na ating pong maranasan, mga kapatid ko. Rest to all parts of our spiritual nature. Hindi lang sa body, mga kapatid ko. Rest to all parts of our spiritual nature, mga kapatid ko. Ito po yung mga spiritual. Hearts, damdamin, puso, conscience, spiritual po yan, mga kapatid. At isipan, mga kapatid ko. Ito na isang Panginoon makasumpong ng kapahingahan, yung ating spiritual nature, mga kapatid. Kasi maraming tao, mga kapatid, ang ganda ng kanilang kwarto, ang kanilang bed, water bed, air condition, napakaganda ng kanilang lugar at mga places. Pero hindi pa rin sila makatikim talaga ng tinatawag na kapahingahan. Katawan na ihihiga nila sa magandang lugar, magandang kwarto, magandang paligid, pero yung kanilang kaluluwa, yung kanilang spiritual na well-being ay walang kapahingahan, mga kapatid. Kaya hindi nabibili, mga kapatid, yung mahimbing na pagtulog. No? Ang mahimbing na pagtulog ay makakamtang lang ng tao talagang restful yung kanyang spiritual nature. At ano yung tatlong yan na ating spiritual nature? Ang iyong heart, conscience, mind, mga kapatid ko. Now, tinan po natin. Isip, mind. Bakit kinakailangan ng isipan o ng mind ng kapahingahan? Sapagkat ang isip ay nalilito, nagugulumihanan, natataranta, naririndi, nadirimlan ang isipan, natutuliro at nababalisa. Mahirap po yan. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga mental patients, ng mga nasisiraan ng bait, bumibigay, mga kapatid ko, nababaliw.
So, kinakailangan ng ating isipan ng kapahingahan, mga kapatid. Kaya ang panyaya ng Panginoon, ikaw na nalilito, ikaw na nagugulumihanan, ikaw na natataranta, naririndi, nadirimlan, natutuliro, nababalisa. Halika, lumapit ka sa akin, pagpapahingin kita. I want you to experience this rest na ako lang ang makapagbibigay. Ano pang bahagi ng ating spiritual nature ang kinakailangan na kapahingahan? Conscience, sa Tagalog, budhi. Bakit kinakailangan ng budhi ng kapayapaan? Sapagkat ang budhi ay nababagabag, binabagabag ako ng aking budhi. Ang budhi o konsensya ay inuusig, hindi natatahimik, hindi mapalagay, sinusurot siya ng kanyang konsensya, mga kapatid ko. Yun ang nangyari kay Judas. Inusig siya ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa kay Kristo na betrayal. Kaya lang ang kanyang kamalian dapat, mga kapatid, dapat nag-lead sa kanya yon to repentance. Katulad ni Peter. Yun pong konsyensya ni Pedro, dahil pareho naman sila nagkasala. Yun pong panunurot ng konsyensya ni Pedro at pagkabagabag at pag-uusig ng kanyang konsyensya, nilid si Peter sa repentance. Nilid siya sa repentance, sa pagsisisi. Si Judas, yung pag-uusig at pagkabagabag ng kanyang budhi ay nalid siya sa despair. Wala na akong kapatawaran. Sobrang ginawa ako sa Panginoon. Wala na akong kapatawaran. Kaya mabuti pa, wakasan ko na ang buhay ko. Amen. Nauwi siya sa kawalang pag-asa. At yung despair is a sin against God's love. Ang kawalang pag-asa o despair ay kasalanan against sa pag-ibig ng Diyos, na wala siyang kasalanan hindi kayang patawarin. Kahit gaano kasama ang kasalanang ating nagawa ay kayang patawarin ng Diyos. Maliban sa kasalanan, ano yung kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon kahit siya'y mapagmahal at maawain? Anong kasalanan? Yung kasalanang ayaw natin ihingi ng tawad. Nangangatwiran pa tayo, nagmamalaki, nagpapalusot. Yun po yung kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Dahil ayaw nating aminin yung ating mga pagkakasala. Amen, mga kapatid. At yung po yung bang presumptuous tayo na hindi naman yata alam ng iba mga kapatid ko, no? Yan po ang kasalanang hindi mapapatawad ng Panginoon. Ano pang bahagi ng ating spiritual nature ang kinakailangan ng kapahingahan? Puso, damdamin, heart. Kinakailangan ng kapahingahan. Why? Sapagkat ang puso ay nalulungkot, nalulumbay, nasasaktan, nasusugatan. Pinukpok mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Yung gano'n, ha? Ang puso natin ay nasusugatan, kinakabahan, at pinanghihinaan. Kaya kinakailangan ng rest, mga kapatid. Kapag kayong ating spiritual nature ay hindi restful, naku, dadamay ang katawan. Madali tayong tamaan ng mga kung ano-anong mga karamdaman. Papasok na yung depression, stress, mga kapatid. Yung iba, hindi makayanan, bumigay. Ayun, nasiraan ng bait. Basilio! Crispin! Nasiraan ng bait. Bumigay. Mga kapatid. Yung iba, nagpakamatay. Mga kapatid ko. So mga kapatid sa Panginoong Jesus, pagod ka na ba? Sobra na ba sa bigat at hindi na mabuhat ang iyong pasanin sa buhay? Jesus is inviting us, mga kapatid ko, sa isang uri ng kapahingahang siya lang ang makapagbibigay. Kapahingahan upang muli tayong magkaroon ng iba yung lakas. This rest is more than sleep. It is rejuvenation, restoration, reconnection to our life force, to full aliveness. Muli kang i-reconnect. Ibabalik ka doon sa lakas ng buhay. Yung life force na yan upang ikaw ay muling mabuhay because the glory of God is man fully alive. Now, hindi lang rest ng ating spiritual nature ang inaalok ng Panginoon na gusto niyang maranasan natin, but rest concerning all things, not only rest to all parts of our spiritual nature, but rest concerning all things
All things. About all things, mga kapatid ko. Now, buksan nyo ang inyong Biblia sa Philippians chapter 4. Ito ay tinutukoy na rest concerning all things sapagkat marami pa rin bagay-bagay ang nagpapagulo at nagiging daan ng ating kabagabagan. Pagkabalisa, mga kapatid ko. Kaya sabi ng Panginoon, ang rest na ito is not only for rest for all parts of your spiritual nature, but rest concerning all things, mga kapatid ko. Philippians chapter 4, 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Pakinggan niyo mabuti. Huwag kayong mabalisa. Bawal ang mabalisa. Ipinagbabawal ang ating greatest physician na si Jesus ang mabalisa because kabalisahan, worry, and anxiety is bad for our health, mga kapatid ko. Mental health and physical health, nakasasama ang pag-aalala, kabagabagan, mga kapatid, at pagkabalisa. Hindi po nakakatulong sa atin, mga kapatid. Kaya sabi, huwag kayong mabalisa. Tungkol saan? Tungkol sa anumang bagay. Anumang bagay? Tungkol sa inyong trabaho, tungkol sa inyong sweldo, tungkol sa inyong mga trials, tungkol sa inyong mga pagsubok, tungkol sa inyong karamdaman, sa mga bukol-bukol na yan, nakikita nyo sa nakakapa sa inyong katawan. Huwag kayong mabalisa. Meron tayong dakilang manggagamot. Hindi tayo dapat mabalisa sa sakit ni tatay, sakit ni nanay, sakit ng ating kapatid, o kaya meron ko operahan. Wala. Sa lahat ng bagay. Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag kayo mabalisa sa inyong asawa na nagloloko, sa inyong anak na pasaway at pasang balikat ninyo, mga kapatid, parang pasang krus. Huwag kayo mabalisa sa inyong mga utang. Huwag kayo mabalisa sa inyong bahay na malapit ng marimata. Sapagkat sa gitna ng problema nyo yan, kung mababalisa ka, tanong ko sa inyo, matutulungan ka ba ng kabalisahan? Mga kapatid, hindi. Subukan nyo mag-rejoice. Subukan nating maggalak sa Panginoon at manalangin, tumawag sa Kanya. At to pay attention to His active manifested presence na nandyan si Lord at magpakababa tayo. Huwag kayong agad hihingi ng ating pangailangan. Magpakababa muna. At ang ating unahin sa paglapit sa Kanya, mga kapatid ko, yung may kinalaman sa paghahari niya sa buhay natin. Huwag kagad hihingi ng supply tungkol doon sa ating pangailangan na ating pong pang-araw-araw na buhay. Ang unang hingi natin, mga kapatid, priority, yung may kinalaman sa paghahari ng Panginoon sa buhay natin upang yung ating ugali ay maging ugali na talagang kinakikitaan na ang Diyos ang naghahari sa pananalita natin. Sa ating pag-iisip. Kasi nagkakasala tayo sa pag-iisip, sa pagkasalita, at sa mga ginagawa. Talagang diyan nahahayag kung talagang Diyos ang naghahari sa isang tao. Sa iyong mga iniisip, sa iyong mga sinasabi, sa iyong mga ginagawa, diyan makikita kung anong spirit ang naghahari sa atin. Kung yung ating mga iniisip ay pawang mga kaisipan na malinis, kapuri-puri, at kung yung ating mga sinasabi lumalabas sa ating bibig ay mga salitang inspiring word, encouraging word, mga salita na kapagbibigay ng kalakasan ng kalooban, na walang reklamo, walang angal, maganda yung lumalabas sa ating bibig, kikitang-kita na ang naghahari sa taong yan ay spirit ng Panginoon. At kung yung ating mga ginagawa ay pawang magagandang bagay, makataot baka Diyos, mga kapatid, pati yung iyong pinupuntahan, mga kapatid, yung mga bagay na makabuluhan, kitang-kita na talaga ang Espiritu na dala mo at naghahari sa iyo ay Spirit ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa sa inyong negosyo. Huwag kayong mabalisa sa COVID na yan. Hindi yan dapat katakutan, pero yan ay dapat pinaghahandaan. Naghahanda tayo at tayo po'y sumusunod sa mga restriction ng pamahalaan at ating pinalalakas yung ating immune system. Hindi mo pinababayaan. Hindi dapat katakutan ng COVID, pero dapat tayong umiwas para huwag tayong tamaan yan, mga kapatid. Amen, mga kapatid ko. So, yan ang sabi. Huwag tayo mag-alala. Tuloy natin ang pagbasa. Ito sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos. Ayun, humingi tayo. Kaya, huwag mabalisa sa halip, humingi. Mga kapatid, sabi dito, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Lahat ng kailangan. Pero hindi basta-basta hihingi.
May pamamaraan. Ha? Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Binanggit ko ito kagabi. The transforming power of thanksgiving. Mga kapatid, hindi basta hihingi, hindi basta-basta magpe-pray, kundi panalangin may pasasalamat. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, pag tinaas mo na kay God ang isang bagay, manalig ka na. Expect something good is going to happen. Huwag ka na mag-alala. Binigay mo na kay Lord. Alam na ng Panginoon, bahala na si Lord. Hindi yung baka do, baka ganon, baka ganon. Amen? Nag-aalala ka pa rin. Walang mangyayari. Humingi man tayo dahil po nag-aalala po tayo, walang sagot, walang positive outcome yung ating pong paghingi sapagkat naging baog yung ating paghingi at panalangin. Bakit na baog, Brother Rapi? Sapagkat pinabasectomy natin sa pagdududa at pag-aalala. Sabi ng Panginoon, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, prayer with faith. Let go and let God. Let it go, let it go, let it go. Diba sa Frozen, mga kapatid ko? Let go and let God. Ibinigay mo na sa Kanya. Hiningi mo na, bahala na si Lord kung kailan niya tugunin ang ating panalangin. Basta't yung pong pag-aalala, iwaksi natin, mga kapatid. Amen? At pag humingi tayo ng panalangin may pasasalamat, ito sabi, at ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat kapag tayo ay alala ng alala, nababagabag, natutuliro, mga kapatid, natatakot, affected yung ating puso at pag-iisip. Tataas ang ating blood pressure. Na pag hindi pa na-control, mga kapatid, bukan ng yung pag-aalala at pagkatakot, pwedeng pumutok yung ugat, ang tawag ay aneurysm. Ayun, delikado. Pwedeng ikamatay, pwedeng maging paralyzed, etc., etc. Ang ating Diyos, greatest physician, alam niya kung ano makasasama sa ating sa konstitusyon ng ating katawan at sa ating espiritu, mga kapatid. Yan dalawang yan, holistic concern ng Diyos dyan, mga kapatid, sa ating physical well-being and spiritual well-being, concern ng Panginoon Diyos yan, holistic. Kung tayo po'y matututo lang makinig sa Kanya at talagang susunod, ayos ang ating buhay. Ako po, mga kapatid, siguro kung di ko nakilala si Lord, ngayon 38 years na ako kay Lord, siguro po, mga kapatid, kung ako po ay hindi nakakilala sa Panginoon, si Brother Rafi matagal ng patay. Halos lahat ng kababata ko, mga kapatid, na naging katulad ko rin, nangamatay na. At kung meron nabubuhay pa, mga kapatid, one time, napasyal ako doon sa amin sa Pasay, flip, butot balat, mga kapatid, yung mga anak nila, katakbo sa kalsada, nakahubad, flip, dahil nga po sa shabu. Pero nung makilala ko Panginoon, mga kapatid ko, umayos ang buhay ko. Nakapagtapos pa ako ng pag-aaral. Antakin nyo, mga kapatid. Dahil, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, una, hindi ko ma-handle ng maayos ang problema ko. Kaya, yung problema, mga kapatid, na hindi tama ang pagdadala, malakas yan magpatanda. Malakas yan magpapangit. Malakas magpakulubot, mga kapatid ko. At napakalakas makapagpraning at makasira ng isipan. Ngayon may mga problema dumarating, pero nahahandle natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat meron tayong Diyos na pinaniniwalaan na kasama natin at karamay sa gitna ng ating pong mga tiisin, pagsubok at kahirapan, nandyan siya na hindi nagpapabaya. At totoo po yun dahil walang yugto sa buhay natin na tayo po'y iniwan ng Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Amen. Walang yugto sa buhay natin na ang Diyos ay absent. Lagi siya nandiriyan, present, ever ready to come to our rescue. Lagi siya nandiriyan. Siya nga yung ating dakilang waiter. Walang ginawa kundi mag-attend sa ating pong mga order, mga kahilingan.
God is always there, mga kapatid ko, to supply all our needs, mga kapatid. Tingnan din po natin ang sinasabi sa Matthew chapter 6, 25-28. Matthew chapter 6, 25-28. Basahin ko mga kapatid Sabi dito, huwag kayong mabagabag, ayan na naman, tungkol sa pagkain, inumin na kailangan nyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Wala. Sino sa atin daw ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras lang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Walang makapagpapahaba. Sa halip, iigsi. Mas-shorten lalo ang ating buhay. Madali tayong mamamatay. Mga kapatid. Amen? Ituloy natin ang pagbasa. Verses 28-34. 28-34. Ito sabi, mga kapatid. At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung gaano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya bilang hari. No? Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramitan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit pagsubakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid, kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Okay? Nakita po niyo mga kapatid? Huwag tayo mabagabag. Gusto ng Panginoon, restful, payapang kalooban, ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Amen? At ang sabi ng Panginoon, kapag lalapit ka sa Kanya para hingin ang biyaya na kinakailangan natin, ang ating unahin yung pagharian tayo ng Diyos. Pag talaga naghahari sa iyong Diyos, payapa ka. Hindi ka bagabag. Kaya kung tayo pinatataranta, kapatid, hindi si Lord ang naghahari sa atin. Ang demonyo, kapatid. Kung talaga naghahari sa atin ang Panginoon, payapa ka looban mo sapagkat alam mo, may Diyos na hindi ka pinababayaan. May Diyos na iyong sinasandalan. Napakadaling gamitin ang pangalan ng Panginoon sa ating panalangin. In Jesus' name, I claim it in Jesus' name. Pero parang napakahirap paniwalaan yung kanyang presensya. Na siya'y nandiriyan, sa iyong tabi, nasa harapan mo. Lagi natin ginagamit yung katagang in Jesus' name. Lalo kapag ayaw natin yung sinasabi ng isang tao o ayaw natin yung mga nangyayari, in Jesus' name. Ang daling gamitin yung name ni Jesus. Pero napakahirap paniwalaan yung reality ng kanyang presensya. Na andyan ang Diyos, sapat yun. Kung ating paniniwalaan, matitiwasay ka. Mawawala ang takot mo. Mawawala ang pangamba mo. Lalakas ang loob mo. Mabubuhayan ka. Kung talagang ating pinaniniwalaan, yung katotohanan andyan ang Diyos sa ating tabi. Na walang yugto sa buhay natin na siya'y nag-absent, kapatid ko. Doon mababaw ang ating
Doon tayo mababaw, doon sa awareness of God's presence. Ginagamit natin yung pangalan ni Kristo. In Jesus' name, I claim it in Jesus' name. Pero yung reality niya, mababaw yung ating awareness, mababaw. Hindi tayo lubusang kumbinsido na ang Diyos ay narito. Narito. Mga kapatid, mas totoo at mas real ang espiritual kaysa mga konkretong bagay. Kasi ang pinaniniwalaan ng nating totoo at nag-i-exist, yung bagay na konkreto nakikita ng ating mata, yung ating nahahawakan. At yung hindi nakikita ng mata, ating pong dinidisregard. Mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay nandirito. Enjoy. I-enjoy mo yung kanyang presensya. Presensya niya na dapat maging daan para tumapang ka. Lumakas ang iyong loob. Di ba nung ang kanyang mga alagad natatakot doon sa nakasakay sa bangka, ang Panginoon lumakad doon sa bangka. Lalagpasan sana niya yung kanyang mga alagad na takot. Kaya lang nakita nila si Kristo. Kaya lang, ang tingin nila multo kaya natakot sila. Ano sabi ng Panginoon? Be not afraid, it is I. I am not a ghost. I am a ghost buster. Who you gonna call? Ghost buster. Yeah. I'm not a ghost. It is me, Jesus. Kaya kung talagang naniniwala tayo, andyan si Lord sa tabi natin, sa kwarto natin, na hindi umaalis, makokonsol ka na dyan. Kahit wala yung kaibigan mo, kahit di ka tawagan, kahit di mo sila ma-reach ngayon, mga mahal mo sa buhay, kung naniniwala ka, andyan si God, andyan si Lord sa kwarto mo, sa tabi mo, nakatingin sa'yo, kukonsolo ka na, aaliwin ka na ng Panginoon. Bless ka na. Mayaman ka na, magaling ka na, pinagpala ka na. Yan. Kung talaga naniniwala tayo sa reality ng kanyang presensya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Nandun siya, presensya. Mga kapatid, believe it, mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. Now, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi sa Matthew 6:27, mga kapatid ko, ang kabalisahan ay hindi nakakatulong upang humaba ang ating buhay kahit isang oras. Sa halip, ito'y nagpapaiksi ng ating buhay. Now, tanong, why should we have this rest? Bakit kinakailangan natin makamtan at matanggap ang kapahingahan ito na inaalok ng Panginoon? Bakit? Because Jesus gives it. Ibinibigay niya, tanggapin. Aba, kataasan po ng loob na hindi mo tanggapin yung inaalok at binibigay ng Panginoon. At yung ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid, ay essential. Hindi siya magbibigay ng patakbuhin. Ang kanyang ibinibigay at inaalok na tanggapin natin ay isang bagay napakahalaga sa ating survival. Napakahalaga upang ikaw ay mabuhay. Napakahalaga upang ikaw ay magtagumpay. Ang kanyang ibinibigay ay rest, kapahingahan. So, why should we have this rest? Because Jesus is giving it. Because it is essential. Tanggapin mo, kapatid. Kataasan ng loob pag hindi mo yan tinanggap. Pangalawa, ibinibigay ito ng Panginoon at nais ng Diyos ito ating makamtan because it will refresh us. Ito magpapaginhawa sa iyo. Ito ang magpapanariwa sa iyo. Sapagkat alam ng Panginoon, lupasay ka na Talagang sobra na sa bigat at hindi mo na kayang buhatin. Kaya inaalok niya tayo ngayon ng kapahingahan and it will refresh you. Hallelujah. Pangatlo, it will improve your focus. Ayan. Kaya kapag nagkakalat na tayo, huminto muna tayo. Hinto. Kasi nagkakalat ka na, ang dami nang ginagawang palpak Marami na tayong nasasaktan. Marami na tayong nasasabing hindi tama. Marami tayong nagagawa na hindi na tama. Dahil nga, masyado na tayong burnout. Mainit tayong ulo natin. Madami tayong reklamo. Madami tayong sinisising tao. Marami na tayong mga taong nasasaktan. At minsan, pati Panginoon, nababalingan natin. Nasaan ka, Panginoon? Sa mga sadaling kailangan kita. Nagkakalat ka na. Substitution. Pahinga ka muna. Rest muna para ma-improve ang iyong focus, mga kapatid ko. Kasi disoriented na tayo. Hindi na tayo productive, mga kapatid. Marami tayong sablay. Yan. At pangapat, it is necessary for our growth. Ang mga saints, mga kapatid ko, kaya sila nakakabot sa spiritual growth sapagkat meron silang time to have rest before the Lord. Yung bang quiet moment with God, yung paying attention, di ba? Binanggit natin kanina. Sabi ng isang babae,
Sabi niya ganun, I do not know exactly what prayer is, but I know how to pay attention. Yun ang mahalaga. Yung mga saint, they pay attention. They attend to the present moment because it is where God shows up. God's energy, God's peace. Doon mararanasan doon sa gitna ng pananahimik at yung paying attention to the presence of God in the midst of silence. Kaya napakahalaga po nito sa ating spiritual growth. Pagka lagi po kayong busy, wala kayong time na to stop and to be at peace, mahirap po tayo mag-grow, mga kapatid. Mabe-burn out tayo lalo, mga kapatid ko. Amen? So, itong rest na ito, mga kapatid, ay necessary for our growth, spiritual growth. And lastly, it will prepare us for heaven. Mga kapatid, ihahanda tayo patungo sa langit. Sapagkat ang tao po na marunong manahimik and to be at rest with God's presence, mga kapatid ko, nagigisang malalim. Lumalawak ang kanyang pananaw. Amen? At nakikita niya ang gabay ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon. Kaya yung kanyang buhay ay magiging puspos ng Espiritu upang siya maging qualified sa heaven. And the street to heaven begins on earth. Ngayon pa lang hanggat may buhay, ayusin na po natin ang ating buhay. Mga kapatid ko, tanggapin natin yung inaalok ng ating pong Panginoon na ito. Now, how to obtain this rest na inaalok ng Panginoon? How to obtain this rest na inaalok ni Kristo? Number 1, mula dun sa ating binasa, by coming to Christ. Nag-aanyaya siya, come to me, you who are heavily laden, and I will give you rest. Alay kayo, alam kong pagod ka na, alam kong hindi mo na kaya, hirap ka na, alam kong lumbay ka na, sabik ka nang makita yung anak mo, sabik ka nang makita ang mga mahal mo sa buhay. Alam ko nagtitiis ka na lang dito alang-alang sa kanila. Halos burnout ka na. Yung iba siguro halos mabaliw-baliw na. Tinamaan pa tayo ng COVID na yan. Di tayo makalabas. Kaya ito ang Panginoon. Tinatawagan ka niya. Sa iyong kwarto ngayon, God is saying to you, come to me, my child. I know na loaded ka na. Alam ko nang sobra na sa bigat, hindi na mabuhat ang iyong mga pasanin. But narito ako, anak. Halika. Come. Yan. Lalapit ka kay Lord. So acknowledge Him. How do we come to Him? Acknowledge God. There sa iyong silid mismo, diyan po, kapatid. Hindi mo kinakailangan lumabas at magpunta sa bundok ng tralala, o bundok na Sinai para ma-encounter mo si God. O sa Galilee, diyan mismo sa kwarto mo, God is there. Acknowledge His holy presence there and humble yourselves to God right now. At tiyak, mararamdaman mo yung kapahingahan. Also, how to obtain this? By coming to Christ and by yielding to Christ. Pag sinabing yielding, magpaubaya ka. Parang, mga kapatid, yung floating, ha, mga kapatid ko. Hindi ka nakakampay, hindi mo na ipapasag yung kamay mo at yung paa mo. Ipaubaya mo lang ang iyong katawan sa buoyancy ng water at lulutang ka. Hindi mo na kinakailangan mag-exert ng effort, palulutangin ka ng tubig sapagkat yung tubig may buoyancy. Parang ganon. Ipaubaya mo sarili mo sa Diyos na pagod na pagod, pagal na pagal, worried na worried, burnout na burnout. Hayaan mo, yielding to Christ. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan, kapreskuhan, bibigyan kanya ng kaaliwan at kaginhawahan. And then, number 3, by learning of Christ. Sabi ng Panginoon, learn of me, for I am meek and lowly of heart, and you shall find rest unto your soul. Mga kapatid, pag si Jesus ang pinag-aralan mo, pag si Kristo ang iyong master, pinag-aralan mo ang kanyang pag-uugali, mapapayapa ka. Sapagkat si Kristo po ay napakapayapang tao. Kaya pag siya yung iyong tinutukan, pinag-aralan mo yung kanyang pag-uugali, yung kanyang mindset, mapapayapa ka. Mawawala yung pagiging bengadora natin. Kung dati-dati, kapag kasinaling ka, lintik lang walang ganti. Pag pinag-aralan mo, Panginoon, mapapayapa ka. Dahil iisipin mo, kung si Kristo nga dinuran sa mukha Kung si Kristo nga, pinagkasampal, hindi nag-react Ang Panginoong Diyos nga, pinahiya, hubot-hubad. Hindi siya nagsalita ng masakit na pananalita at hindi siya nagsabi na, sa linggo, sa muling pagkabuhay, magtago na kayong lahat sa lialang niyo. Hindi siya nagbanta. Kaya pag
Aralan mo si Kristo, yung pag-uugali niya, papayapa ka. Si Kristo nga eh. Amen po ba mga kapatid ko? So mga kapatid sa Panginoong Hesus Kristo, ngayong gabi, alam ng Panginoon ang ating mga pasanin na kabibigat. Yung iba, baon sa utang. Yung iba, kung ano-ano mga pinoproblema, yung kanilang employer, hindi nila kaya yung pag-uugali. Yung sweldo nila, kulang pa. Ang daming problema, mga kapatid. Minsan, sobra na sa bigat. Sobra sa bigat, hindi na mabuhat, hindi na kaya. Pag mayroong isang Diyos, sa inyong kinalalagyan, sa inyong silid, ay nag-aanyaya sa iyo. Andyan po siya sa kwarto nyo. Andyan po siya sa sala nyo. Andyan siya. Kapatid, and He is now inviting you to come to Him. Samantalahin mo ang pagkakataong ito, kapatid. Huwag mong panagpasin ang pagkakataong ito. At sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, iayos nyo po ang inyong sarili. At bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, mga kapatid, to enjoy the presence of God sa oras na ito. Hallelujah. Umupo kayo ng maayos, mga kapatid, and ipikit nyo ang inyong pong mga mata. Sundan lang po niyo aking instruction, mga kapatid ko. Just be there in the presence of God, and the Lord will refresh you. And the Lord will console you, will heal you. Palalakasin kayo ng Panginoon, mga kapatid. At papapanibaguhin niya ang iyong kalakasan. Hallelujah. Glory to Jesus. Damhin mo siya. Damhin mo ang Panginoon. Magpaubaya ka sa Kanya. Magpaubaya ka sa Kanya. Hayaan mong buhatin Kanya. Kalungin Kanya. Sa Kanya ka magpahinga. Sa Kanyang kandungan. Sa Kanyang presensya. Dahil mahal na mahal ka niya. Hayaan mong kapitan niya ang iyong kamay. Iparamdam sa iyo, anak, ang dito lang ako. Lakasan mo loob mo. Yes, Lord. Salamat po. Salamat po na nandiyan ka, nandito ka, bilang aking katulong at kaagapay. Lord, yakapin mo po ako, Panginoon. Palakasin mo po ako. Palakasin. Pagalingin. Ganon din ang mga mahal ko sa buhay. Panginoon, pwede po bang mayakap kita? Maraming salamat po. Lord, iparamdam mo sa bawat isa na ikaw ay nandiyan sa kanyang kinalalagyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman ngayong gabi, Panginoon. Let your healing presence, O God, heal in each and every one of us. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman, dakilang Diyos. Palakasin mo, patatagin, Panginoon. Bless all our loved ones, O God. Ang aming mga hanap buhay at negosyo, pagpalain mo, Panginoon. I-bless mo ang aming mga employer at i-bless mo po ang aming mga tahanang kinalalagyan. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng aming pagsisikap
Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming pakikipagsapalaran sa malayong bansa. And cover us, O God, with your divine protection. Maraming salamat po. Receive your blessings, brothers and sisters. Take it. You have it now. Rest coming from Jesus God. Hallelujah, Lord Jesus. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. Thank you so much, my Lord. Maraming salamat po. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Muli siya nagparamdam ngayong gabi upang patotohanan sa ating lahat na totoo siya. Hindi siya bungang isip lamang o kasaysayan lang. Ang Diyos ay the same yesterday, today, and forever. Naway napagpala kayo ng ating pong pag-aaral ngayong gabi. At salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik sa ating pong pag-aaral na ito. Alam niyo po mga kapatid, ito pong ginagawa natin ay isang pagkakasik o pagkatanim. At lagi ko pong prayer kay Lord, Lord, basbasan mo, pagpalain at yung mga FB Live namin, Panginoon, pagpalain mo po ito, Panginoon, sa lahat na makakapanood at makakapakinig. Mabless po sila, Panginoon. Mga kapatid, knowing that the Lord is good, patuloy tayong maglingkod sa Kanya at ayusin natin ang ating relationship sa ating Panginoon. Bigyan natin siya talaga ng kapurihan at kaluwalhatian sa pamagitan ng ating buhay. Ulitin ko po, Saint Irenaeus said, "The glory of God is man fully alive." Naluluwalhati ang Diyos ng isang tao na ang buhay niya ay buhay na buhay. Hindi yung malungkot, miserable, nakalubog sa pagkakasala, hindi na nag-glorify ang Panginoon. Amen. At narito mga kapatid natin nangangailangan ng panalangin, mga kapatid. Ang ating mga kapatid, si Brother Galen Javier, si Brother Gomer Velarde, Blas Romanillos. Pagpalain din si Brother Tony, Sister Neng Dizon, ang kanilang anak at apo. At ganoon din si Rosemary Aranton. At ganoon din si Mark Joseph Pagulayan, si Vic Cabigting, Nati Banagaw, Fayam Eden Children, si John Steven Almonte, si Carolina Aldaba, Arnold Mandia, Gael Camanya Mandia, Beselisa Bargara Santos, at Dennis Baluyot, at Sister Weng Baluyot, at ganoon din si Romwald Joseph Biliano at ang kanyang mga kasama. Si Margie Espiritu na gumaling na sa kanyang depression, si Ray Balibat, at si Cesar de la Cruz na may MRI sa July 14. Ngayon pala, taga-Ontario po ito, na naging maganda yung result. At si Brother Reggie and Malu Paharda at ang kanilang mga anak, diyan po sa Romblon. No? Brother Reggie, pagpalain ka ng Panginoon sa Sister Malu. Si Brother Ike and Mary Ann Corpus at si Nanay Benedicta Villanueva. At mga kapatid natin sa Haifa. Si Cecil Polo sa kanya pong nalalapit na operation. Si Miriam Levy at si Yolanda Bonales and children, yung kanilang mga daughter, at Cecil Baltasar sa kanyang nalalapit ding operasyon. At ganoon si Karen Klein Atienza Castor at ang kanyang brother husband, at naway bigyan na sila ng Diyos ng magiging supling. At ganoon din si Lilibet Reparip, Dr. Teresa Lirio Montenola, Nanay Norma Cantos at si Sister Belle Cantos, at ganoon din si Sister Len Dorado and family, at si Julie Santiago and family. Si Brother Kim, Brother Kier, Brother Kent, Brother Noel Villanueva, at Sister Myrna Villanueva. Ganon din sila Sister Melba Tridente, Neri Perez, Sister Marie Aranton, at sino pa ba? Sister Linda Abiliera. Yan, mga kasama natin. Si Avery Jalia,
At ganon din si Lorna Bellarmino na dinadialysis, Danik Rizaldo, Reynaldo David, Analisa Makatangay, Francisco Flores, at si Mordecai Nisim. Si Akiba Rostain, ang employer po ni Brother Julie, at yung asawa ni Akiba Rostain, si Leia Rostain. At si Janet Takwel, ang kapatid nila Brother Julie, Sister Rose Takwel. At ganoon din si Brother June and Emmy Bercasio Gayol at ang kanilang mga anak sa France, sa bansang Pransya, at ang kanilang mga negosyo tinatastatin sa ating pong Panginoon. At ganoon din si Joy Season, si Jerome Navarro, si Ofelia Bormate, Liel Bormate, at ganoon din si Nisim Badas, at si Evelyn Climaco na may bukol sa baga, pagalingin ng Panginoon, Christian Dumaraos, Raina Moral, at si Edgar de Pascual na manumbalik na kanyang mainam na pagtulog at ang malulating kapanganakan ng kanyang asawa na si Charina. At ganoon din si Cynthia Taguhoy, at si Brother J.R. Mariano, at si kapatid niya, yung organisa namin, si Jeff, si Jeff Mariano. At ganoon sila Bobby, at Sister Cindy dyan sa Hong Kong. We pray dun sa Hong Kong na sila po ingatan ng Diyos sapagkat ang sabi po sa akin ay third wave ng COVID. Wala na namang gawain sa Hong Kong. Kaawaan nawa sila ng Panginoon at ang buong mundo. Juanita Seroso de Guzman, pagalingin ng Panginoon. Evelyn Bartolome, at ganoon si Rowena Marcelino. At ganoon din si Eden Natividad, at si Leandro Masilunga na may cancer. Lord Jean Saladio, Canandelaria Tridante, Bernardo Tridante, si Tox Chong, kagalingan niya, Roy Pagtilian, Jesus Tandok, Angie Saldua, Pocholo and Cobb, Glenn Christine, Joshua, Jordan Eclipse, Sheila Makatangay Eclipse, at si Estelita Imos. At siyempre, ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Velarde at ang kanyang buong pamilya, at yun si Brother Ray Vargas and Brother Jota Nyahura, all elders natin, at ang ating pong mga choir and band, at ang ating pong mga technician, mga kapatid, no? And all workers in the Vineyard of El Shaddai all over the world, at ang ating presidente, at ang kanyang gabinete, at ang ating Santo Papa, Kardinal, Obispo at mga kaparian, at ang mga world leaders. Dalangin natin ang ating mga frontliners, at gamitin sila ng Diyos na kasangkapan para sa kagalingan ng marami, at maging matatag ang kanilang buhay, at patuloy silang pagpalain ng Panginoon, at patatagin ng Diyos ang lahat ng pamilya, at pagpalain ng Panginoon ang buong daigdig, at ganap na lusawin at pawiin na ang virus na dulot ng COVID na yan. At hinihiling natin sa Panginoon na pagpalain niya ang gawain dito sa Israel. I pray and we pray for spiritual revival sa gawain ng El Shaddai dito, diyan sa Jerusalem, Haifa, and Tel Aviv. Pagpalain niya ang ating kapamunuan, ang ating Council of Elders, ang lahat ng ating preachers, all workers natin, ang core group, sa iba't ibang mga prayer group natin. At dalangin natin na marami pang kababayang Pilipino na wala pang church na dinadaluhan, ang idagdag ng Panginoon sa ating gawain dito po sa Israel, mga kapatid. At pagpalain ng Diyos ang aking nalalapit na pagpunta sa Ministry of Interior para malaman kung bibigyan pa tayo ng Ministry of Interior ng another extension, mga kapatid. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Let us pray in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang nakinig at sumubaybay sa lahat ng panig ng mundo. Hindi ko sila kilalang lubusan kung sino-sino sila at taga saan, pero alam mo po sila, Panginoon, at kilala mo sila. Abutin mo sila may pagpalang kamay o dakilang Diyos at pagpalain kaming lahat. At i-bless ang aming pong pag-aaral na ito sa tuwi-tuwi. At pagpalain mo rin dakilang Diyos ang mga gawain po namin sa Jerusalem, sa Friday group na gagawin sa Saturday morning, dyan po sa Independence Park. At Workers Formation bukas at saka sa Thursday. At sisimulan na po natin ang ating basic Christian maturity, mga kapatid. At pagpalain ng Diyos ang gawain sa Ambel sa July 18 Saturday at subaybayan po natin. Marami pong salamat, mga kapatid. Brother Rapi de los Reyes po, in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So be restful in the presence of God. God bless us all.